hard-earned money namin to. So siguro naman meron kaming karapatan kung anong pwede namin gawin dyan. Of course, tatanungin din namin yung family namin back home. Pero kung yun ang mga may consequences na gagawin yung government, hindi namin alam kung ano. Pero ito lang yung gusto namin iparating sa kanila. Hindi kami galit sa kay His Excellency Ferdinand Marcos Jr. Gusto lang namin iparating sa kanya na uh, baka naman, pwede natin ibalik si ex-president Tatay Digong sa Pilipinas. Sir, para at least bigyan lang po ng konteksto yung ating mga kababayan at lubos nilang maintindihan po, ano po ang nag-udyok sa inyo at sino-sino po yung inaasahan natin na magpa-participate dito po sa zero remittance na ikinasa ng grupo po ninyo? Ito po ay isang sentimento ng mga OFW na nakikita namin ngayon na kung ano nangyari na. So, isa lang naman ang pakay namin dito, kundi ibalik si Tatay Digong sa Pilipinas. Kung gusto nilang may kaso siya, gumagana ang judicial system natin. So, hindi na dapat kailangan pagdating siya sa ICC. Diyan na dapat sa atin. Yun lang naman talaga ang gusto namin nangyari. So, pinapabot namin sa government natin na sana pakinggan nila yung boses ng OFW. At sana magbigay man lang sila ng address sa OFW because it's been a week now na wala kaming narinig sa paggalang-galang natin ng Presidente tungkol dito. Kamusta naman po ang pagtanggap ng mga overseas Filipinos po dito po sa inyo pong plano? Kamusta yung suporta na kanilang ipinapakita po dito, Sir Donnie? Mayroong mga feedback kami na nakukuha ngayon na positive feedback na sasama sila. Of course, meron din iba na sabi nila, bakit kami gawin yan dahil may mga family kayo sa Pilipinas. Pero, alam naman namin na halos lahat ng OFW ay yun ang panawagan. So, positive feedback yung mga nakukuha namin sa kanila. So, maganda yung gawa namin hakbang na ito. Opo, paano naman nyo ipinaintindi sa inyong mga mahal sa buhay dito po sa Pilipinas? Naintindihan ba nila or sila din ay talagang mahigpit ding sumusuporta sa inyo pong hakbang? Maraming nagsusuporta sa amin, pati na yung mga pamilya namin. And yun na rin siguro isang magandang bagay na nakikita namin dahil pati yung families namin back home, suportado kami sa ginawa namin pagkilos na to. Opo. Sa Facebook post po ni Chief Presidential Legal Counsel ng kasalukuyang administrasyon, Juan Ponce Enrile, nabanggit niya dito, basahin ko lamang po, sir, and kuha lang po ako ng inyo pong opinion. Di ko alam kung nabasa niyo na rin po ito. Sabi dito sa Facebook post, no, sa pahina ni Enrile, this is a humble unsolicited reminder to our social and political leaders. Whoever advised Filipino OFWs to suspend the remittance of their earnings abroad to the country should think many, many times about the adverse consequences of that advice or OFWs. As I said before, for every action, there is always a possible counteraction. If such an advice is followed by some OFWs, what will happen? What will happen should Congress, for instance, retaliates and cancel or also suspend the tax privileges of the OFWs that follows the advice? The OFWs are income tax free on their earnings abroad. They do not pay travel taxes. They do not pay airport fees. They're exempt from the documentary stamp taxes on their remittances, and they are also exempt from filing income tax returns. In addition, they have to have passports to be able to work as OFWs. Congress granted these privileges to them by laws enacted by it. I earnestly suggest our OFWs to study carefully that advice to them before they get burned by it. Ano pong masasabi niyo po dito, Sir Donnie? To be honest, ngayon ko lang narinig yan. Hindi ko rin nabasa yan. Pero, as an OFW, hard-earned money namin to. So, siguro naman meron kaming karapatan kung anong pwede namin gawin dyan. Of course,
tatanungin din namin yung family namin back home. Pero kung yun ang mga may consequences na gagawin yung government, hindi namin alam kung ano. Pero ito lang yung gusto namin iparating sa kanila. Hindi kami galit sa kay His Excellency Colonel Marky Jr. Gusto lang namin iparating sa kanya na ah, baka naman, pwede natin ibalik si ex-president Tatay Digong sa Pilipinas. So, through that way, yun ang talaga ang gusto namin iparating sa kanila. At nabanggit din ni naman ng tagapagsalita ng palasyo na dapat maging mahinahon ang mga OFW. Sabi dito, we prefer that every Filipino remains calm on issues like this. The government is simply adhering to our laws. Okay? Anong masasabi mo rito? Dagdag pa niya, there are also Filipinos who have filed complaints against former President Duterte. We hope people will be fair in their views to avoid consequences of such actions. Ito yung naging pahayag ni Yusek Castro ng Malacanang, Sir Donnie. Alam namin na mayroong left and right. So, mayroong susunod, mayroong hindi susunod. So, depende na yun kung anong paniniwala ng bawat OFW. Kung susunod ba sila sa advice namin na ganito. And wala kaming masamang intention tungkol dyan, kundi gusto lang namin ipakita na yung sentiment namin tungkol dyan. So kung ano man sasabihin nila, thank you. Basta we stand as an OFW, yun ang gusto namin iparating sa kanila. Sir, sir, magandang gabi po. Sir, si Almar po ito. Nakikita niyo po ba na itong gagawin po ninyong zero remittance, sir, dito sa mga OFW dyan sa Europe, nakikita niyo po ba na susundan po ito ng iba pang mga OFW sa iba't ibang bansa? Considering na malaki pa rin yung suporta ng ating former president sa mga Filipino, sa mga OFWs na nagtatrabaho po sa ibang bansa, sir, hindi lang po dyan sa Europe. Alam ko po, mayroong mga ibang leaders o ibang grupo na nagsasabi na sila, na susunod sila. Pero in contrast to that, meron diyang mga nagsasabi na huwag na natin sundin yan. Tingnan na lang natin kung ano mangyayari. Siguro, kung ang paniniwala mo ay gano'n, we respect that. And listen din ngayon sa grupo o ano, basta sa amin lang, yun lang dapat namin gawin. Sir, ano po yung nakikita niyong epekto nito kapag sakaling naipatupad po niyo ito, sir? Sana magbibigay ng kahit man lang isang panayan si President Marcos sa lahat ng mga OFW na parang bigyan niya kami ng assurance na anything. Alam natin na ngayong panahon na ito, mainit lahat ang ulo ng tao. Kaya dapat, kahit man lang konting panayan sa OFW around the world, o dito sa Europe, at marinig namin na nagsasalita siya sa OFW, magandang pangitain na yan. Sana lang. Okay, sir, medyo maiba lang ako ng konti bago ko ibigay ulit kay Partner Adbar. Base sa, kasi malaki yung papel na ginagampanan ng mainstream media dito sa issue na ito. Base po sa monitoring ninyo, sir, kumusta naman po yung paghahatid ng balita ng mainstream media patungkol nga dito sa illegal na pag-aresto kay former President Duterte? Sa ngayon, maganda na dahil wala na baling blacked out na gano'n sa mangyayari dati-dati. So, mainstream media ngayon, kahit sino pwede, pero mag-ingat lang din tayo sa mga fake news. At kahit na malayo kami, alam na lang namin kung ano yung mga nangyayari dyan. At lahat dito bali ng OFW, nakaantabay sa mga nangyayari. At saka kung ano pang ibang mangyayari sa mga susunod na araw. Opo, Sir Donnie, bakit po ninyo sinusuportahan si dating Pangulong Rodrigo Duterte or ng mga nakakausap nyo po na mga OFW? Ano po yung impact na nagawa sa pamamahala ni FPRRD sa inyo pong buhay at sa mga kasamahan nyo po ng mga OFWs? Kaya ganito na lamang po kasidhi ang inyong mga hakbang pagpapakita po ng inyong suporta sa dating Pangulo. Personally,
Of course, alam natin kung ano yung mga achievement ni PRRD. And yung cause niya, parang yun na rin yung naging cause namin dahil when he speaks out, galing sa puso niya. At saka kung ano yung gusto niya mangyari, yun din ang gusto namin mangyari. At sa ibang tao yata, ganun din lahat ang gusto nilang mangyari. So kahit na sabihin natin may mali man, pero siguro naman, kung may case siya, dapat sa Pilipinas na. Sa Pilipinas na. Mahal namin si Tatay Digong. Maganda yung nangyari sa bansa natin. At sana maibalik natin yung karangalan natin ng Pilipino na pag naglalakad ka sa daan, lalo na dito sa amin. Pag sinabi nilang Pilipino, maganda ang feedback nila o magandang bansa ninyo, magandang patakaran ng bansa ninyo. In contrast ngayon sa mga nangyayari na pag naglalakad ka at meron kang nakasulubong na kahit sino, minsan may nagsasabi sa'yo na ano nangyayari sa bansa ninyo. So parang nawala yung pagka-Pilipino natin. Masakit man pero tanggapin natin. May pag-asa pa naman tayo. Kamusta yung mga treatment naman ng mga banyaga na kakilala mo? For sure, alam nila na ikaw ay Pilipino at baka nababalitaan na rin nila na nakulong ang dating presidente ng Pilipinas. Ano naman ang maaari mong maibahagi na pagkakakilala nila sa dating Pangulo? Sila rin ba ay tataka bakit umabot sa puntong ganito na well-loved naman siya ng mga Pilipino sa loob at labas ng bansa? Yes, maraming nagtatanong sa amin yan. So, ang sinasabi lang namin, politics, at saka siguro, may patutunguhan itong nangyari sa kanya. Kahit naman sila rin dito, aware na aware sila sa mga nangyayari. Minsan may mga Pinoy o may mga kabayan tayo, as we say, kabayan, na medyo konti lang yung nalalaman nila. Mas may marami pang nalalaman yung mga foreign people dito tungkol sa man nangyayari sa atin. So, kaya hindi mo rin sila mapagsabihan na ganito yung nangyari dahil sila mismo alam na alam nila kung ano yung mga nangyayari. Opo. Sir, naging present po ba kayo doon sa pagtitipon sa the Netherlands kamakailan? Unfortunately, hindi kami natuloy kasi mayroong flight problem. Pero si Chief Erwin, yung Vice President ko, he was there for 2 days and nandun siya. Nandun mismo siya, kasama niya sa Opo. yung mga grupo. And personally po, sir, kayo po ba ay nabigla sa ganito kalaking crowd? Batay nga sa mga organizer, umaabot sa 67,000 ang mga naging present po. Nabigla po ba kayo na gano'n na lang bigla-bigla ang pagpapahayag ng suporta ng mga Pilipino, lalo na dyan sa Europa, yung iba pa galing pa sa ibang mga bansa, ilang oras ang sinakripisyo, nag-absent pa sila para lang magkatipon-tipon po sa the Netherlands? Oh yes, so dahil nung nakita namin, nung pagsabi nila na mayroong meet and greet, at saka nandun doon si Inday sa harap, so, halos lahat ng mga Pilipino dito sa amin, kung mayroon lang talagang time, we would sacrifice our work and mag-travel doon. May mga kaibigan kami na tumatawag na sa amin from Norway, from Finland, from Denmark, from Germany, na nag-anyaya na sa amin na punta tayo kahit nga 2 days lang o 3 days lang. So sabi namin na kung kakayanin yung schedule, pupunta kami. Pero pagdating doon, nagulat kami dahil we expect na siguro, dahil nga sa layo ng lugar, siguro may pupunta pero hindi ganun kadami. Nabigla kami dahil sa sobrang daming suporta ng mga taga-Europe. Kahit na hindi Pilipino, nandoon sila. And overwhelming. Nakakaiyak talaga. Opo. And masusundan pa po ba ito, sir, sa pagkakaalam nyo po, sa inyo pong grupo or sa mga pag-uusap ninyo, sa iba pang mga grupo, lalo't papalapit na rin po yung kaarawan ni President Rodrigo Duterte. May mga nakaplano po ba? Meron kaming plan on his birthday. Siguro mayroon kaming salo-salo at saka meron kaming prayer meeting. But on the 30th of this month, meron kaming gagawin na prayer rally
peaceful prayer rally, not only for PRRD, but for our country. Hindi lang para sa kanya because this is beyond Duterte now. Hindi lang Duterte, kundi sa Pilipino na. So on the 30th of this month, from 9 o'clock to 11 a.m., meron kaming pagtitipon-tipon, a sort of praying time para sa bansa natin, saka para na sa PRRD. Sir, siguro pinakahuli, mensahe nyo sa ating mga kababayan dito sa Pilipinas at maging mga kapwa po ninyo, mga overseas Filipinos po sa mga pagsubok na dinaraanan ngayon ng ating bansa, and considering papalapit na rin ang araw po ng halalan kung saan papahayag yung people power ng taong bayan sa Mayo 12 po taong kasalukuyan, Sir Donnie. Para po sa lahat ng mga OFW at sa mga family namin back home, maging mahinahon lang tayo. Huwag nating idaan sa pabigla-bigla. May Diyos, makikita ng Diyos kung ano mga nangyayari. Basta magtiwala tayo. And sa sunod na eleksyon, maging wise dapat tayo kung sino yung ihalal natin. Huwag na yung kung sino-sino na lang ilagay natin. Dapat magiging wiser na tayo compared before. Maraming salamat po.